Ito po ang The Frontliners at kasama pa rin po natin si ASEC Teresa Lazaro ng Department of Foreign Affairs. Nasa office tayo ng Asian and Pacific. At ito nga yung tinatanong po natin. Sa kabuuan, ma'am, gusto namin malaman, well, on top of your head, alam ko, ano nasa table ninyo ngayon at ano-ano itong mga nasasakupan ng Asia and the Pacific. Okay. First of all, Asian Pacific, I think, is pinakamalaking kontinente sa buong mundo. As a continent by itself, nandito na lahat yata na religion. Siguro 1/4% of the world's population of Muslims are here. Hindus, although a small Christian population. We have the biggest archipelago, which is Indonesia. We have another continent here actually, which is Australia. So, napakalaki po. Isa sa pinakamalaking bayan na economically and growing militarily, China, nandito po. So, ito po napaka-diverse na kontinente. But marami rin pong, well, ika-classify ko lang po sila sa iba-ibang mga sub-regions. Okay. Kunyari, region ng Northeast. Well, China by itself is China. And China, nandyan din ang kanyang SARs or Special Administrative Regions, meaning Hong Kong and Macau, which is all part of the big China country as an entity. Second is Northeast Asia. Ano po yun? Northeast Asia, kasama mo dyan ng Japan, North Korea, South Korea, and Mongolia. Tapos meron po tayong Southeast Asia. Ang Southeast Asia po ay yung mga miyembro ng ASEAN. Let me just try to... Yes, please. Okay, that will be of course the Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos. I'm missing some countries now. Nandun din po ang mga isang country na hindi pa member ng ASEAN, which is Timor-Leste, Portuguese, or East Timor, ang tawagin nila. But we have about 11 countries in this sub-region. And then po, pababa niya din yung South Asia. Ano ho yan? Isa sa pinakamalaking bayan din na pwedeng ikumpara sa China is India, which is now about 1 billion plus, almost in population. Nandiyan ang Pakistan, Sri Lanka, Maldives, and some, basically these are the big countries there. Bhutan, Nepal, mga maliliit na bayan. At Pacifico, where we have Australia, New Zealand, and so many small Pacific Island countries. Nandiyan ang Palau, New Caledonia, Marianas, Marshall Islands, Cook Islands. Marami po yan. Pero sa ating konversasyon, masasabi ko sa inyo na importante rin po itong mga bayang ito. Okay, so in a nutshell, yun po ang that's right. Ano po ang ginagawa ninyo dun sa anong obligasyon ng inyong tanggapan na para po dito sa relasyon natin, dito sa mga countries na to? Well, first of all, marami ho tayong embassies. Sa China na lang, meron tayong embassy sa Beijing, pero meron tayong 7 konsulado dyan dahil sa kalakihan ng bayan. Meron tayong consulates, of course, in Hong Kong, Macau, Guangzhou, Xiamen, Shanghai, Chongqing. Mali daw po, no? Pero Chongqing, that's somewhere in that area. So, 6 or 7 consulates. And then, so, yung balik ako sa tanong nyo, ang talagang ano niyan is, ano ba yung relasyon ng Pilipinas at ng mga bayan na yan. So, nandiyan po yung embahada natin sa mga bayan na ito na nagre-report at nagsasabi sa atin kung ano yung mga pwede nating pag-usapan, pwedeng magkaroon ng ugnayan, anong alaga nila sa mga kababayan natin, kamusta ho ba ang trade and investments, ano pa ba pwedeng pag-usapan sa rehiyon, kunyari may meeting ang ASEAN o APEC. Yan po nagre-report po lahat ng embassies sa Asian Pacific sa amin, dito sa opisinang ito. Ito namang opisinang na ito, Office of Asian Pacific Affairs, nakikipag-usap din kami po sa mga embassies ng mga bayan na yan dito. And there's several embassies here na palagi ho namin kinakausap yan. So, pinagtutugma lang ho, may mga bagong initiatives tayo. Kamukha na lang ng Yolanda. Yung nangyaring Yolanda, sometimes po yung December, medyo matumal na ho yan. Dahil wala na sana kami trabaho niyan. But dahil nangyari po ang Yolanda,
isang sakuna pero naging overwhelming ang suporta ng mga bayan na kapitbahay natin sa Asia and Pacific. So that's a lot of how do you say this, interaction, coordination dun sa atin mga embassy sa labas at embassies dito. Sa lahat po ba ng bansa sa Asia and Pacific ay meron na tayong embassy? Halos lahat po. Halos lahat. Meron lang po tayong mga embahada na sakop din nila yung mga ibang bayan. Kagaya ng Beijing, which is the capital of China, sakop nila ang Mongolia and North Korea, pati Kazakhstan. So paano po yung magkakaproblema doon sa area ng mga kababayan natin Pilipino? They have to go to Beijing pa para... Hindi ho. Actually, Mr. Reson, ang gaganda ho ng mga tanong nyo. Tungkol dun sa, kunyari, may nangyari sa Mongolia na isang OFW natin na hindi nabigyan ng sweldo or something. Meron po tayong honorary consul na i-assign or meron na po tayong nataasan na isang tao na prominente sa Mongolia na mag-aalaga ng issues na yun. Magre-report po yan sa Beijing. O ito, hindi nabigyan ng sweldo, lumapit itong honorary consul. Usually, Mongolian din ho yan, o yung taga-bayan na yun. Lalapit yun sa foreign ministry or sa mga politicians nila na tulungan. So it's also an office where Filipinos can go? Yes, it is an office where Filipinos. Kagaya rin ho dito, meron din tayong mga honorary consul, nababasa nyo sila palagi. Sila naman ang kumakatawan sa mga bayan na walang presence, walang diplomatic presence dito. Kagaya po ngayon, meron mga countries, meron tayong sigalot din. Masasabi natin, kagaya mga issue natin sa West Philippine Sea. Meron tayong mga problema sa mga ganyan. How do you deal with this? At ano na po ang mga estado natin ngayon dun sa mga countries na ito? Especially, gaya niyan, recently, merong sanction binigay ang Hong Kong, meron tayong claim sa Sabah na hanggang ngayon ay usapan pa rin. Merong mga nasunog na usapan na mga backdoor na medyo nagkaroon tayo ng problema. All in all, ito ay hindi masyadong naiintindihan ng ating mga kababayan. Especially, yung mga nandito din sa countries na yan, na parang naghihintay lang sila what is going to happen after. Siguro ho, malawak ko yung tanong nyo, pero siguro umpisahan natin sa China. Yes, ma'am. Ano po ba ano po ba sitwasyon ngayon? Yes. Sa ngayon po, nung Enero 2013, last year, nakaraang taon, nag-file po tayo ng kaso sa Arbitral Tribunal. Ang Arbitral Tribunal isa sa paraan ng under the United Nations Law on the Sea para maghanap para magkaroon ng desisyon on certain issues na desisyon na pangdagat. Balik tayo, atras po tayo. Bago tayo nag-file ng kaso ng 2013, marami na pong panahon. Siguro since even before 1995, kung naalala nyo yung Mischief Reef, na bigla na lang tayong nagising, meron palang struktura na tinayo ang ating kapitbahay na malaki doon sa reef na yon. So nagkaroon, marami ng usapan. So ilang taon po yung usapan, discussions, bilateral discussions at iba-ibang level sa militar, sa foreign affairs, paano natin mabibigyan ng solusyon itong issue na to. So, ang nangyari po is napagpasyahan na rin ng Konseho ng Estado, ng Council of State, led by the President, na-exhaust na natin, naubos na natin lahat ng mga diskusyon na kailangan gawin on the bilateral level sa China. Kaya, hindi pa rin ho na natatapos ang sigalot dahil nandun ho ang barko nila. Malalaking barko, wala naman ho tayo talagang ganong kalalaking mga barko rin na pang-defensa. Nandun ho sila sa Scarborough Shoal, which is Bajo de Masinloc. Kaya nga Bajo de Masinloc malapit po yan sa Masinloc, Zambales. At yung isa naman is tinatawag na Ayungin Shoal. So, medyo wala rin naman ho tayong
militarily, hindi naman tayo ganun kalakas. Parang hindi So, tayo pwedeng lumaban kung yun ang pag-uusapan. Okay, tapos hindi rin naman natin naubos na nga yung bilateral discussions. Hindi na tayo exhaust pwede sa namin. mga diplomatic protests. Hindi na. Naubos na rin namin na lahat ng protesta ng panahon na yun. So, ano ba ang pwede nating gamitin para malaman lang natin? In fact, hindi na, ang arbitral tribunal, hindi ho ito magbibigay na sasabihin sa inyo to, sa iyo to. Hindi nila pagdidesisyon na ganyan. Ang sasabihin lang nila, ano ba ang entitlements mo? Nandito ka lang, certain, well, of course, all those myths and bounds na sasabihin ng arbitral tribunal. So, dahil ho sa kaubusan na ng dalawang bayan na nag-uusap, pinasya na, na ilagay na at ipasok sa arbitral tribunal. Mabalik lang ho ko doon. Ano na ba ang panghahawakan ng isang maliit na bayan na kagaya natin? Wala ho tayong military might. Wala rin po tayong economic. We're not an economic powerhouse compared to China. So, isa lang ho ang pwede natin gamitin. Ay tinatawag na the rule of law. Ang batas na lang ang ating pagkakapitan. Ang batas na nakasaad sa United Nations Law of the Sea. Sino po ba ang dapat talagang magpasya at magsabi na ito ay sa inyo at ito ay hindi sa inyo? Meron po bang pwedeng magdeklara nito na siyang maaaring tumapos ng lahat ng usapin na ito? Ma'am, before you answer that, we'll pause for another break. We shall be back.